Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome back po muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Pag-usapan po natin ay itong nagbabalik na senador si Pampilo Lacson at yung bagong congresswoman si Malayang de Lima ng Malayang Liberal Party List, Leila de Lima. Kasi po meron po silang mga sinabi si Lacson, tinukuran po, ibig sabihin sinuportahan niya ang mga priority bills ng dalawang leader ng House tungkol po sa bank secrecy. Meron din po siyang pinanukalang batas tungkol po sa bank secrecy. Tama po yan mga kababayan, para magkaalaman na sino ang mga kurap, sino ang mga magnanakaw, hindi lang sa mga politiko kundi sa lahat ng kawani ng gobyerno. Ganun naman po si Representative Leila de Lima, kine-question niya po yung galawan ng Supreme Court. Okay, so ito po, unahin natin mga kababayan, ito pong balita dito sa Philstar Global na kung saan si Senator Ping Lacson po ay nagpanukala ng batas tungkol po sa bank secrecy. Lacson bills strip officials of bank secrecy. Okay, so unahin muna natin ito at bibigyan natin kayo ng iba pang mga patunay na kung saan sinabi natin na tinukuran o sinuportahan ni Pampilo Lacson ang mga bills about bank secrecy ng dalawang leader ng House sa Congress. Senator Pampilo Lacson has filed 2 bills that seek to prevent, dalawa pa, government officials and employees from hiding ill-gotten wealth by stripping them of their secrecy rights under existing laws on bank and foreign currency deposit. Kaya balik tanaw lang tayo mga kababayan, ito kasing mga batas na bank secrecy law, nagagamit po ng mga tiwaling government official, mga politiko, para po magnakaw sa pera ng kabanang bayan. Lacson said he filed the 2 bills as part of his advocacy against graft and corruption. Ay, agree po ako dyan, Senator Lacson. Senate Bill 38, titled An Act Further Strengthening the Secrecy of Bank Deposit Law, amending for the purpose of Republic Act. Ito po yung batas kasi na to, yung bank secrecy. Republic Act 1405, Secrecy of Bank Deposit Law. Lacson cited the 1987 Constitution which state that public office is a public trust and thus should not be used for personal enrichment. Correct. Dapat yan ang ipaalala sa mga tumatakbo sa mga posisyon, whether lokal or national. This bill seeks to exclude government officials and employees, whether elected or appointed, from the coverage of the bank secrecy law. Ay, maganda yan. Hindi kayo kasali sa bank secrecy law na Republic Act 1405. To equip government authorities with the necessary tools to effectively investigate and prosecute those who misuse public office for personal gain. Ay, agree ako dito. The bill seeks to amend Section 2. Ia-amend daw yung Section 2 ng Republic Act 1405, which would add a crucial exception to bank secrecy. So meaning, excluded ang mga government officials, at yung iba pang mga kawani. Tama yan. I-amendahan yan. It's about time. When the depositor is an elected or appointed official or employees of the government, including the officers and members of the AFP, ay patay na lahat pa. Men and women in uniform, mga kapulisan, and all members of uniformed services and officers and employees of government, owned and controlled corporations and their subsidiaries. Ayan. Lacson second bill, yung pangalawang bill po, aside from Senate Bill 38, an act further strengthening the foreign currency. O yun naman, yung pagdideposito sa ibang bansa, mga foreign foreign currency deposit law, amending for the purpose of Republic Act 6426, dalawa to, known as Foreign Currency Deposit Act of the Philippines as amended, also exclude government officials and employees from bank confidentiality
this time on foreign currency accounts. So meaning kung meron kang bangko dito sa ibang bansa, whether Europe, America, or Africa, or saang parte ng ibang mundo, labas ng Pilipinas, yari ka. The proposed bill seeks to amend the law by establishing a clear and narrowly defined exceptions. Public officials and employees shall not be entitled to the confidentiality of foreign currency deposits. This amendment aligns the statute with constitutional mandates or transparency and accountability as well. Correct? Kung yung nauna, itong dalawang bill na ito, Senate Bill 38 at itong isang bill na an act pardoning strengthening the foreign currency deposit law, RA 6426 is a public office is a public trust. So do you trust your government officials whether local or national? So par ngayon, ako wala, 50-50. Oo. Okay, so maganda po ito mga kababayan. Now, ano po yung sinasabi kong tinukuran niya? Kasi po si Escudero meron din isang top priority bill. Ito po sa i-report ng Inquirer. Palace backs bill on waiver of bank secrecy rights. Ang unang nagpanukala nito si Escudero, nire-refile niya lang bank secrecy rights. O sabi dito ni Escudero, revival of a proposed bill requiring public officials to waive their bank secrecy rights to prevent the concealment of ill-gotten wealth. Ayan po. It seeks to amend yung Republic Act 1405. Diba sabi nga ni Pampilo Lacson, sabi niya gusto niya i-amend yung Section 2. Diba? This will ensure that no government worker, regardless of rank, may use their position to steal money from the government. Ang kagandahan lang kay Lacson, kasama ang uniform personnel, pati mga police, dapat retired or active. Diba dapat yon? Eto naman yung kay Speaker Martin, dito po sa balita ng GMA News, bill seeking to amend bank secrecy law filed in-house. Ayan na. Sasabihin yung kurap itong mga to, yari kayo. Leyte 1st District Representative Martin Romualdez and Tingog Party List Representative Andrew Romualdez and Jude Asidre have filed a bill seeking to amend the bank secrecy law. Ayan, meron sa House, meron sa Senate. Kaya ito, unahin nyo na to. Number 1 dapat ito sa calendar ninyo sa plenaryo. Number 1. Para matigok na ang mga ito. Tapos lagyan nyo ng kaukulang parusa. Edi tsugi, di ba? Tsugi sa pwesto. Kasuhan ng plunder. Ikulong. Yan, dapat lang yan. Kunin lahat ng asset, i-sequester, di ba? Ibenta para naman ma-recuperate o maibalik ng gobyerno yung perang ninakaw ng mga opisyal na ito o opisyal ng mga men and women in uniform, whether AFP or PMP, active or retired. Kasi minsan yung retired ang ginagamit, kawawa naman. Punta tayo kay De Lima. Si De Lima, kine-question niya po yung motive ng Supreme Court sa paghingi o kailangan sumagot na yung House at Senate doon sa request nila. Ito po sa balita ng Filipino Times. De Lima questions Supreme Court involvement in BP Sara's impeachment proceeding. Maalala nyo, tumakbo po sa Supreme Court si Sara Duterte para ipatigil ang impeachment trial niya. Prior nyo pa sabihin yung bloodbath at crucifixion niya. Nauna na po siya nag-file. Di ba siya ang unang natakot? Takot tapos magsasalita ng bloodbath, crucifixion at kung ano-ano pa. Yung tumbong niyan at kipaylabong niya, nanginginig na. Baka tuyot na yung kipaylabong niya. Mamamayang Liberal Party Representative De Lima expressed concern on Sunday over the Supreme Court's directive in Congress regarding the impeachment trial of Pusit. Speaking in an interview, De Lima said the Senate might use the Supreme Court directive as a result to delay the impeachment proceeding out of judicial courtesy. Ayan na naman. Gagamitin na naman ni Escudero. Teka muna, antay na lang muna natin yung decision ng Supreme Court. Di ba? Regarding the legality. Kung walang constitutional infirmities. Kasi tinatanong ng Supreme Court, paliwanag ng House, bakit natenga yung tatlo? Anong karapatan ni House Secretary Reginald Velasco na i-hold itong mga to, itong first three
impeachment case. Oh, yun na naman. Ay, nako, pag ito wala na. Maniwala kayong July 29 mabubuksan ng impeachment court trial. Wala po. Mag-aantay si Escudero. She emphasized that the trial should proceed, especially since Bibi Duterte have already complied with the Senate's impeachment court order by submitting her response ad catelum as a precaution. Oh, yun naman pala eh, di ba? De Lima also pointed out the Supreme Court order mostly targets the House of Representatives, not the Senate, raising questions about the judiciary role. Ah, ayan na talaga, yeah. She warned, is the Supreme Court overstepping its role by interfering in the impeachment process which originate from the House? O, nagtatanong po si De Lima. Oy, Supreme Court, sumagot kayo. May spokesperson naman kayo, di ba? Sagutin nyo si De Lima. O, abogado sa abogado na yan, ha? Patalinuhan na lang tayo, mga kababayan. Kaya, sa bagay, o nga naman, nakakaduda nga naman yung motive, di ba? O, kaya ang target yata ng Supreme Court ay ang HOR. O mukhang kakampihan pang Senado. Oy! Bakit? Pag nangyari yan, alam nyo na. Ikaw ba naman nagtalaga ng 13 hurado dyan eh? Di ba, Digong? Binraso mo yung pagtatalaga dyan eh. Di ba, Digong? O talagang sino ang tunay na diktador? Sino ang number 2 na diktador? Number 1 si Core. O 1 year siyang diktador. Walang constitution eh. Kailan ba nagkaroon ng constitution? 1986. Kailan siya umupo? Ha? Kailan siya umupo na presidente? February 1986. 1 year siyang diktador, sabi ni Juan Ponce Enrile. O, pangalawang diktador, worse na naging diktador, si Digong! Yan, buti nga sa inyo. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.